pag-usapan natin ang urinary tract infection, ano komplikasyon nito, ano sintomas, at itong mga controversial questions. Minsan nagtatalo yung kababayan natin eh. Masama daw ba uminom ng soft drinks o kumain ng junk food kung may UTI? Pwede ba magtalik kung may UTI? Tsaka yung mga swimming sa public pool. Pwede ba? Baka magdulot ba ng UTI? Anyway, pag-usapan natin muna itong controversial topics, tapos itong mga bawal gawin sa UTI at gamutan sa UTI, kukompletuhin natin. First, pwede ba ang soft drinks o junk food nagkokos ba ng UTI? Okay? Pag tinanong mo yung mga doktor, okay, kahit i-check mo sa mga experts, sasabihin nila, ang soft drinks at junk food hindi magdudulot ng UTI. Kaya sasabihin nila, no, hindi tunay. Okay? In a way, tama naman yon. Kasi sasabihin, syempre, ang UTI mula sa bakterya, kadalasan, di ba? E. coli yung bakterya. So, merong madumi, may bakterya pumasok sa ari ng babae o lalaki, sa urethra, may pumasok na madumi, kaya nagka-UTI. So, kung uminom ka lang ng isang basong soft drinks o kumain ka lang ng chichirya, hindi ka naman dapat magka-UTI bukas agad. Pero, in a way naman, yung mga kababayan natin na nagpipilit na pwede mag-cause ng UTI, medyo tama rin naman sila. O, makinig muna kayo ha. Explain ko lang sa inyo. Yung direct cause, ibig sabihin, inom ng soft drink, directly, bukas agad, UTI. Hindi agad-agad. Pero yung indirect cause, yung long term, kung iisipin mo long term, palagay natin, 5 taon na siya umiinom ng soft drinks araw-araw, puro matatamis. 5 taon, puro chichirya, puro alat, puro toyo, puro daing, yan na lang kinakain niya. Pangmatagalan, possible, paano mangyayari? Sobra kahilig sa matatamis, puro sweets ang kinakain mo. Diba, overweight ka. After several years, 1 to 2 years, 3 years, pwede ka magka-diabetes. Pag nagkaroon ka ng diabetes at hindi controlled ang diabetes, higher risk ka for UTI. Yung mga diabetic, mas marami sa kanila nagkaka-UTI. Yung mahina immune system, mas tatamaan ng mga bakterya. Ibig sabihin, mahina yung katawan nila, makapasok lang ang konting bakterya doon, dadami na. Okay? Tsaka yung mahilig sa mga soft drinks, kung ano-ano, pati alak pa, minsan nadi-dehydrate sila eh. Kulang sila sa tubig, nadi-dehydrate eh. Diba? So, pag dehydrated sila, kulang sa tubig, prone din magka-UTI. So, long term, pwede. Paano naman yung maalat? Junk food, salty foods, puro mga instant noodle, puro alat na lang. Okay? Pag sobra alat ang kinakain natin, minsan nadi-dehydrate din tayo. At pag sobrang alat ang kinakain natin, medyo higher risk din magkaroon ng kidney stone. O yung kidney stone, minsan sa sobrang alat, minsan sa uric acid, nagkaka-kidney stone. Meron mga calcium stones din dyan. So, pag nagkaroon ka ng kidney stone, pwede ka magkaroon ng UTI kasi meron ka ng bato sa bato eh. Pwede dumikit doon. Pero pang matagalan, in the long term. Yun ang point eh. So, pang matagalan, in the long term, pwede magka-UTI. Pero, ang point is, hindi porke sinabi ng doktor na hindi ka naman magkaka-UTI sa soft drinks at junk food, pwede ka na kumain. Hindi po. Mas marami pang delikadong sakit ang makukuha natin sa unhealthy foods, di ba? Pag sobra tamis kinain, diabetes, ang takot natin sa diabetes, kidney failure, mabubulag, pwedeng mamanhid yung paa, maputol yung paa, heart attack, stroke, lahat yan, complication ng diabetes. Dagdag lang yung UTI. Kidney stones, sa sobrang alat na kinakain, pwedeng may lahi ka ng kidney stones, pero pag ang kidney stones, kinakatakot din natin, kidney failure, dialysis. Diba? UTI sa kidney stones, dagdag problema lang yon. So, pareho naman silang tama. Pero ang point ko nga, in the long term, possible din yan. Pero pag short term, tama naman yung mga doktor. Mahilig lang mag-argue yung mga tao. Iwas na lang tayo sa matatamis, soft drinks, tsaka sa mga junk foods, paminsan-minsan na lang. Okay? Another topic ay yung pagtatalik. Okay?
Pwede ba magtalik? Okay. Palagay ko, ikwento ko na lang muna yung mga bawal gawin sa UTI para maintindihan nyo yung pagtatalik. Kung meron na kayong UTI, number 1, huwag pigilin ang ihi. Kasi pag pinipigil mo ang ihi, ipon ng ipon, minsan prone magkaroon ng UTI. Naiipon din yung mga bakterya. Number 2, tamang paghuhugas. Ibig sabihin, pag dumudumi tayo, 'di ba? Pag dumumi, ang kinakatakot natin yung may parte ng dumi mapunta doon sa ari ng babae, 'di ba? Or lalaki. Pero mas prone ang mga babae sa UTI kasi ang urethra ng babae maikli. So, let's say dumumi o hindi masyado malinis, paghugas, medyo may part ng dumi na punta doon sa urethra ng babae, yung labasan ng ihi, pwede siya magka-UTI. Yung pag-wipe mula sa puwet papunta sa harap. Sa lalaki, less chance dapat magka-UTI kasi mas mahaba yung urethra, mas mahaba yung ari ng lalaki, maliit ang chance. So, pag ang lalaki nagka-UTI, i-check nyo, baka may sexually transmitted disease, o baka ang problema ay may prostate problem. Kala mo lang UTI. Ano senyales ng UTI? Masakit umihi, madalas umihi, masakit sa pantog, yung ihi malabo, minsan maamoy, parang murky, di ba? So, pwedeng may UTI yon. Ang komplikasyon ng UTI, syempre, kidney failure, kidney disease ang kinakatakot natin. So, yan. Huwag pipigilan ng ihi, proper hygiene. Number 3, tulad na sinabi ko, maraming tubig kailangan, 8 to 10 glasses of water para mabawasan ng kidney stone. At kung meron ka mang bakterya konti, di dyan sa pantog, mahuhugasan, mafa-flush out. Parang sa kubeta, pina-flush mo lagi, inom ka na inom ng tubig. Yung mga may kidney stone, ang daming tubig pinapainom. Mga 12 glasses of water in a day para lang maano yung kidney stone. Number 4, ito na nga sinasabi ko sa pagtatalik. Bago magtalik at tapos magtalik, dapat umihi muna. Kompleto ang ihi. Diba? May tinatawag na sakit po na honeymoon cystitis. Ibig sabihin, nag-honeymoon, yung mag-partner, nagtalik, then cystitis, nagka-infection sa pantog. Kasi nga, first time nagtalik, siyempre, nagtatalik, may contact may friction So, merong mga dumi na possible na pasok doon sa urethra ng babae. Diba? Tapos, hindi umihi pagkatapos, natulog na lang sila. So, yung mga bakterya na napasok doon sa urethra, pupunta sa pantog, magkaka-UTI. Kaya tulad na sinabi ko, bago magtalik, inom na lang maraming tubig, 2 baso, at least, diba? Para pagkatapos magtalik, umihi ng marami. Para kung meron man naiwan na dumi-dumi sa urethra, umihi ng maigi. Okay? Tapos ng pag-ihi ng lalaki at babae, after magtalik, kailangan maghugas din ng private part. Hugas ng tubig, maligamgam na tubig, at mild soap lang. Mild soap lang, tsaka tubig, para at least malinis, para hindi magkaroon ng mga sakit-sakit. Okay? Number 5, iwas din sa, medyo sensitive, sa wild na medyo aggressive na pagtatalik. Kasi kung mas aggressive, mas wild yung pagtatalik, mas may sugat, mas may friction. Lalo na pag kulang sa lubrication yung babae, di ba? Let's say, medyo may edad na yung babae, kailangan gumamit ng KY jelly o ibang mga lubrication. Kasi mas may friction, mas may gas-gas, pwedeng magka-bacterial infection. Okay? Kaya ihi afterwards at maghugas ng mild soap. Number 6, iwas sa mga harsh soaps. Okay? Yung mga matatapang na sabon panglaba, hindi yan para sa ari ng lalaki at babae. Yung masyadong maraming perfume, yung mga nagdudush, hindi rin recommended, di ba? O yung mga powder na nilalagay, kung ano-ano nilalagay, hindi po. Warm water lang, and hugas lang maigi, inom lang maraming tubig para malinis. Number 7, another controversial issue, yung swimming pool. Okay? Nakaka-UTI ba ang swimming pool? Or depende sa tubig. Kung tubig dagat na kasing dumi, palagay natin, ng mga estero o mga kanal, yun talaga madudumi na tubig.
ay pwede ka magka-UTI dyan kung madumi talaga. Di ba? Hindi lang UTI, yung mga bakterya sa tubig, lalo na kung sa dagat na tubig na madumi, pupunta sa mata, infection, pupunta sa tenga, o otitis externa, malulunok, magkakaroon ng baka leptospirosis, kung ano pa mga sakit na makuha natin dyan. Maraming mga sakit na makukuha dyan. So, pag madumi yung tubig, delikado. Okay? May nagsasabi, pag nag-swimming, di naman mag-UTI. Dapat naman di ka magkaka-UTI. Pag simpleng swimming lang, di ba? Pero kung meron ka ng urinary tract infection, ito iba to, meron ka ng sakit, may UTI ka na, tapos magsuswimming ka pa. Paano kung yung swimming pool hindi malinis? Paano kung yung swimming pool maraming chlorine, matapang yung chlorine? Paano kung nagbabad ka ng 3 oras sa tubig, di medyo yung balat mo do sa private part, medyo medyo nalamog, di ba? So, kung meron ng UTI, siguro wag mo na mag-swimming, di ba? Hintayin na lang natin gumaling, tsaka na lang. Tsaka doon tayo sa malinis na area. Okay? Number 8, iwas din sa masisikip na mga underwear. Okay? Sa babae, mga panty liner, yung sobrang sikip, mga nylon, kasi pagpapawisan ng singit lalaki o babae, pagpapawisan ng singit, more prone ang babae magkaroon ng yeast infection, UTI, magkaroon ng discharge yung babae, maputing discharge, madilaw na discharge, medyo may amoy. Kasi nga, dahil nga nagkaroon ng bakterya. Mamasa-masa, madilim sa private part, yan ang gusto ng bakterya. Pwede rin magka-UTI. Okay? So, number 9, dapat malinis lagi ang genital area, clean and dry. Minsan nga sa gabi, lalo na kung meron kayong mga sugat-sugat na o may infection na, dapat nga pagkaligo, ituyo maigi. At minsan nga yung iba, maluwag na underwear o yung iba hindi mo na nag-underwear pag natutulog para mahangin-hanginan. Sabi nga ni Dr. Catigo, ang recommended ni Dr. Catigo, dermatologist natin, sabi niya sa mga babae, pag ang size ng underwear nyo medium, bilhin na lang kayo ng large. Pag large kayo, bili mo na lang XL. Bakit? Mas maluwag, mas maganda. Okay? Mas relax, mas may hangin. Okay? So, yan. Ano naman ang gamutan sa UTI? Yan. Okay? Ano ang gamutan natin? Kung very mild lang yung UTI, tulad na sinabi ko, kailangan po magpa-urinalysis. Pag magpa-urinalysis kayo, 50 pesos, 100 pesos lang yan, sigurado malalaman natin kung may UTI o hindi. So, punta kayo sa laboratory, pwede naman ito i-request maganda nga, pa-check nyo na muna. Tapos yung pag-collect ng ihi. Huwag yung unang labas ng ihi, ilalagay mo na sa plastic na lalagyan. Hindi po maganda. So, dapat yung binigay sa'yo ng laboratory na plastic, yung unang ihi, huwag mo na, medyo kalagitnaan ng ihi ng lalaki at babae, yun ang sasaluhin mo bago mo yun ang ibibigay. Kasi pag yung unang ihi, syempre may daanan yung urethra Baka meron pang mga sugat-sugat doon, baka may epithelial cells, so mamamali lang yung resulta. So pag lumabas sa resulta, yung white blood cell mo o yung mga pus cells sa ihi ay konti lang ang bakterya, baka minsan makuha na sa pag-inom ng tubig. 1 baso, 2 basong tubig, isang inuman, tapos 10 glasses in a day, minsan gumagaling na Yun lang. Kung very mild ang UTI, possible yon. Pero kung sobra daming bakterya, may sintomas na, pabalik-balik, punta tayo sa doktor. Siya magbibigay ng antibiotics, merong mga Coamoxiclav, ciprofloxacin. Pero itong mga antibiotics na to, hindi po pwede kayo lang iinom. Dapat reseta ng doktor, tamang dosis, tamang tagal. Kasi pag paulit-ulit kayo mag-self-prescribe ng antibiotic, lalo lang lalala ang UTI. Masasanay yung bakterya nyo, lalakas yung bakterya, later on, di nagagaling ang UTI. Okay? So, yan. Other home remedies, probiotics, may tulong naman, probiotics, may lactobacilli, okay? Cranberry juice, may konting pag-aaral, baka makatulong ang cranberry juice. Orange juice, pwede rin. Citrus fruits, pwede rin makatulong. Pero itong mga probiotic, cranberry, citrus fruits, tulong lang to. Kung malala UTI, talagang doktor ang
magbibigay ng antibiotics. Kung may UTI na, medyo bawal muna ang pagtatalik. Okay? Kasi bakit? Unang-una, may UTI ka na. Pagaling na UTI mo, tapos nagtalik, pwede ma-irritate lalo. Pwede dumami ulit yung infection. Pwedeng magaling ka na sa UTI mo, nagtalik, nag-reinfection. Intay mo na lang totally magaling ka na bago bumalik do sa pagtatalik. So, rest, good hygiene do sa private part, tapos bantayan for complication. Ang complication ng UTI, normally ang UTI, cystitis lang yan eh. Infection lang sa pantog. So, dapat konting sintomas, masakit pag-ihi, dapat walang lagnat. Ang komplikasyon ng UTI, yung infection sa pantog, so cystitis, pwedeng umakyat sa kidneys. Yan ang delikado. Pag umakyat yung infection sa pantog, pumunta sa kidneys, pyelonephritis tawag yan. Umakyat, lalagnatin yung pasyente, aabot 39-40, magdedelikado. Okay, delikado. Tapos pag pinalo mo dito sa likod, sa kidney punch, masakit. Okay, so pag umakyat na yan, a-admit na sa ospital, antibiotic sa suwero. So, umpisa pa lang ng UTI, magpa-urinalysis, kung may problema, inuman mo na maraming tubig, itong mga tips natin, at pumunta na sa doktor para mabigyan ng tamang gamot. Sundin itong mga prevention tips sa pagtatalik, sa proper hygiene, sa pagsuot ng underwear, para makaiwas tayo sa UTI. Tsaka syempre, healthy foods, di ba? Citrus fruits, gulay, maganda. Iwas na rin sa soft drinks at junk food. UTI man ang problema, diabetes, sakit sa puso. Sobrang alat, high blood, di ba? Junk food, sobrang alat, high blood. Pag na high blood, stroke, heart attack, mas malala pa yan sa UTI. So, wag na natin pagtalunan itong mga unhealthy foods, pati fast foods pa rin, mga unhealthy. Bawasan ito, hindi ko naman sinasabi bawal. Bawasan ang pagkain ng unhealthy foods kasi walang magandang idudulot po sa ating katawan. Salamat po.